Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sa maraming lugar sa Pilipinas, hindi nalalayo ang kabundukan sa karagatan. Sundan mo lang ang ilog mula sa dagat at madalas sari-saring misteryo at sorpresa ang iyong matatagpuan. At minsan, panganib. Yan ang nangyari sa isang bayan sa gitna ng sangandaan. Subic, Zambales. Bago naging bakasyunan, isa na ito sa pinakamagandang daungan ng barko sa buong mundo. Dito lumipat si Zed, taga Maynila, para patakbuhin ang resort ng kanyang pamilya. More than 90% of Zambales, wherein Subic is located, is coastal area. So ang maganda talaga dito sa Subic and Zambales is really yung mga coastal areas. Nalibot na raw ni Zed ang mga sulok ng Zambales at isang lugar ang nakaagaw sa kanyang pansin. Meron daw ditong napakalinaw na ilog na nakatago sa kabundukan na may diving board pa. First, I was doing some research nga on what to offer sa Zambales. So I saw this photo mine. Then I searched it sa Google, and apparently it's a place na pwede mo talagang i-drive. So yun, punta lang ako Masinloc. I just used the GPS para mahanap siya. Then from there, yan. Halos 3 oras mula sa Subic ang bayan ng Masinloc. Ito raw ang unang kapitolyo ng Zambales noong panahon ng Espanyol. At sakto namang nataon kami sa Foundation Day nila. Hindi ko kami talaga nga nakikilala. No? Since nung pumutok nga yung pinatubo, doon lang nila nalaman na may Zambales pala. Kasi ako experience ko rin, no? Nung nag-aaral ako sa Manila, tinatanong ako, taga saan ho ba kayo? Zambales. Saan yung Zambales? Sa kauna-unahang pagkakataon, sasali raw sila sa isang National Dance Festival sa Maynila para raw makilala ang kanilang bayan. Pero ang pangalang Masinloc naging matunog na sa balita kamakailan. Kasama kasi sa teritoryo nila ang Bajo de Masinloc o mas kilala bilang Panatag Show na pinag-aagawan ngayon ng China at Pilipinas. Pangingisda ang isa sa mga pangunahing kabuhayan dito. Pero humina na raw ito dahil sa alitan. Malaki ang epekto sa amin, lalong-lalo na sa mga fishermen namin. So, marami na kaming fishermen ngayon na paralyzed na hindi na sila pumupunta roon. Kanino tong bangkang ito? Sa akin po, sir. Sa inyo? Bakit nyo gustong mangisda doon? Maraming isda doon, sir, eh. Madaling mangisda doon, sir, kaysa dito sa tabi-tabi. Talagang hirap. Yung dito, yung 10 kilo, hirap mong kunin. Pero doon, sir, yung mga 100 kilo isang gabi, kayang-kayang kunin ng isang bangkang ganyang kaliit. So nakakapunta pa kayo hanggang ngayon? Parang nakaw-nakaw na lang, sir, ang pagpupunta doon. Yung bangka kong malaki, lalayo. Tapos yung maliliit na bangka na gaganyan na ay, at hindi gaanong pansinin, yan ang nangingisda doon. Ang huli nila tatakbo na doon sa bangkang malaki. Dati-dati nakaw na lang? Oo, parang nakaw na lang. Di ba sa Pilipinas yun? Kasi, sir, hinahabol naman ng China, sir. Pati kayo? Oo, pati mga, lahat hinahabol. Pilipino? Pati Pilipino, pati mga Vietnamese na napapadaan doon, hinahabol din nila. Napilay man ang industriya nila ng pangingisda, baka makabawi naman daw sila sa itinatag na eco-tours. Isang first-class municipality, marami palang yaman nakatago rito sa Masinloc.
At bukod sa kanilang mga bakawan, nandito ang isa sa pinakaunang marine sanctuary sa bansa. Pero bago makarating doon, may higanting plantang tumambad sa amin. Ang coal-fired power plant na nilabanan ng marami noong dekada 90. Yung barko na yan, galing Russia. Tapos sinubukan niya sumilong dito sa bay nung habagat nung nakaraang taon. Sumadsad dyan sa coral reef ng Sanctuario at hindi nila maalis ngayon. Kaya sasalvage na, babakali na lang daw. Kasi kung pipilitin daw nilang tanggalin dyan, lalo masisira daw yung reef. Kaya hanggang ngayon, nandyan pa yan. Nandito na tayo ngayon sa San Salvador Island na kung saan makikita natin yung big sanctuary. We have 127 hectares. Actually, sa South China Sea region, dito po makikita ang 40% ng coral reef species sa Masinloc. At meron din silang alaga rito na bihira na makita sa ibang dive spots sa bansa. But we're gonna put him in the rock so that he has a fair chance of surviving. Kahit saan kami mamangka, natatanaw namin ang mga bundok na masinlok. Doon naman kami tutungo. May ilog na nag-aantay sa amin doon. Nandito raw sa Sitio Coto ang hinahanap namin. Pero imbis na ilog, tila isang ghost town ang tumambad sa amin. Abortion Road ang minsang tawag sa mga ganitong daan. Nandito raw sa Sitio Coto ang hinahanap namin. Pero imbis na ilog, tila isang ghost town ang tumambad sa amin. Mukhang walang katao-tao. Dati kasi maraming tao rito. Yung palengke, syempre, tulad ng palengke sa ibang lugar, punong-puno ng tao sa paligid. Ngayon, kita mo parang ang ghost town. Itong Coto. Malawak ang sityo at maraming struktura. Mga naiwang bakas ng isang tila dati maayos na komunidad. May sinihan pa nga raw dito noon at isang malaking klinika. Si Lola Erminia, 92 years old, isa raw dating librarian sa lugar. Do you like living here in Coto? No, I am not trained to live in a jungle. I was brought up by my father who is a genetic engineer all around the world. The first time that Coto was opened, it was my father who surveyed. Yeah. So what other things could people do here before? Different kinds of work. How about recreation? The wife of the manager used to come to me and we play bowling. Oh, okay. Where's the bowling alley? Ayun ang bowling. The old days is much better than the present. Everything here is disorder, dirty.
mga bowling alley sa bundok. Ramdam kong masaya nga siguro ang buhay ni Lola Erminia rito noon. Kaya lalo ako nagtaka. Bakit ito na lang ang natira sa sitio ko to? Anong nangyari rito? Dito makikita mo pa ang mga bato sa ilalim. Lagpas lang ng mga inabandonang gusali. Natanaw na rin namin sa wakas ang una naming nakita sa mga litrato ni Zed. Kasi napakalinaw po ng tubig. Sabi nga namin, ilagay mo ng newspaper dyan, nandito ka sa taas, pwede kang magbasa sa sobrang linaw ng tubig. May pagkalayo po ito. Kaya bakit po nagkaroon ng resort dito? Dati po kasi ito, ganyan, ilog lang na, ganyan. Walang mga ganyan, wala yung mga cottages na yan. Ito. Ewan ko po, naisip ng Benguet Corporation noon na ipa-develop ito. Ang resort bahagi pala ng isang malaking mining site. Ang minimina rito simula noong 1935, chromite na gamit sa paggawa ng bakal. Benguet Corporation at Consolidated Mining Incorporated o CMI ang may hawak nito ng matagal. 2006 nang matapos ang kontrata ng Benguet Corporation doon, kaya ngayon CMI na lang ang may hawak nito. Napakalayo nito sa pagmimina ng chromite na nakita namin sa Eastern Samar noong nakaraang taon. Maraming maliliit na operasyon at madumi. Ang mga bata hindi na makaligo sa kanilang ilog. Dito makikita mo pa ang mga bato sa ilalim. Ang linaw ng tubig. Tsaka malinamnam. Tsaka may pagkalamig. Dahil nasa bundok tayo. Dito sa Coto Mining nagtrabaho ang ama ni Yon. Kaya dito na rin siya lumaki, tumira, nagtrabaho at nag-asawa. Ito, nung kabataan pa namin yan, wala pa kaming anak. Itong picture na to. Siguro ang age ko dito ay mga 23. Ito nung nag-graduate ako ng high school, 1969. Tapos ito naman, ito yung anak ko, tapos ito naman yung apo ko, anak niya yan. Ilang henerasyon na ng mga pamilya ang nagtrabaho rito. Pero ngayon, kakunti na lang sila. Simula sa mahigit 1,000 empleyado noon, ngayon wala pang 10 ang natira. Marami na nga eh. At sa labas sila nag-opisina dahil 2 taon nang walang kuryente sa lugar. Para may kausap sila. Saan papunta tong tulay na to? Tayo po ay papunta sa
CMCR doon sa underground na pinagmiminahan ng chromite. At dadaan po tayo dito sa tinatawag na footbridge na kung saan dito rin dinadaan yung mga kailangang mga materyales katulad ng mga lumbers at ibang mga materyales papunta doon sa underground na tinatawag. Kasama ko si Ernie, isang pastor at isa sa mga natirang empleyado ng minahan. Papasyal kami sa ugat ng yaman ng lugar. Pero bakit dito sa Masinloc naisip gawin ito? Matagal na ho ito kasi during the time of mga foreigners, mga Americans, dito na itinayo yung pagmimina. Magandang klase raw ng chromite ang makukuha sa Masinloc. Katunayan, ang chromite mula rito dinadala pa raw sa Amerika noon. Ito galing Dito sa... po. Kumbaga doon, bandaron po yung sa minahan sa underground, bandaron po. Yung mga terraces na yan, dahil sa Ayan po pagmimina yung nag-umpisa po dyan, tinatawag natin na mine surface. Kaya ganyan po ang itsura niyan. Halos 2 taon na palang isinara ang minahan. Sa aking pagkakaalam, yung permit ng pagmimina sa ngayon ay nag-expired na at nire-renew naman ng pamunuan ng CMI. Sa ngayon po, ang mga tao ay talagang masasabi natin na may kahirapan ng buhay. Yung mga tao ay nag-aantay talaga na muli mabuksan ng pagmimina rito para magkaroon muli ng pagkakitaan. Nalaman namin na ang yaman ng koto, tulad ng ibang bagay rito sa Masinloc, pinag-aagawan din pala. Bagay na handa raw ipaglaban ni Ernie at ng kanyang kasamahan. Nalaman namin na tuloy pa rin ang pagkuha ng chromite. Pero iba na raw ang nakikinabang dito. Pansamantalamang nagsara ang minahan sa Koto Mine. Nalaman namin na tuloy pa rin ang pagkuha ng chromite. Pero iba na raw ang nakikinabang dito. Koto, pinasok kami ng mga armadong tao. At kinuha yung aming chromite stockpiles. Pinasok mo lang kami basta-basta. At pinagtatanggal yung aming checkpoints. Ang stockpile ng Consolidated Mining Incorporated o CMI, pinagkukuha raw ng ibang kumpanya. Bagay na sinubukang pigilan ni na Ernie at ng iba pa niyang kasamahan. Pero dinampot sila at kinulong. It is not a standoff at all kasi we were helpless. We are helpless still. May mga security guards lang kami na hindi naman kami maaaring lumaban. Hindi naman maaaring, marami sila. Dinampot ho ng kapulisan yung mga gwardiya namin. Sinubukang kasuhan, pero ibinasura naman ng piskal. Habang naghihintay ng panibagong permit to operate ang CMI, isang small-scale mining permit ang binigay sa ibang kumpanya na pumwesto raw mismo sa ibabaw ng lupain ng CMI. At malawakan na raw ang operasyon. Hindi ko na sila pinakonsider as small-scale miners. Dahil wala naman silang minimina. Dahil hinahakot lang naman nila yung aming stockpile. So, pagmimina ba yun? Small scale ba yung nagbababa ka ng more than 100 trucks per day for months and shipping out in 11 vessels? Small scale ba yun? Hindi yung small scale. Tuloy-tuloy yung pag-load nila sa vessels papuntang China. Nakalabing isa silang barko. 87,000 metric tons. Ang halaga nito more than 200 million pesos. Ang Governor's Office ng Zambales ang naggawad ng small-scale mining permit sa Koto. Sinubukan namin kunin ang panig nila pero hindi sila nagpaunlak ng interview. Ayon naman sa Mines and Geosciences Bureau ng DENR, itong small-scale mining permit na pinag-usapan natin ay merong 2 grounds na para i-review. Una, wala daw siyang environmental compliance certificate. At pangalawa,
nung daw binigay sa ng gobernador, hindi dumaan sa Provincial Mining Regulatory Board. Nitong Pebrero, isang cease and desist order ang ibinigay ng Environmental Management Bureau ng DENR sa naghahakot ng chromite sa Koto. Sinubukan namin puntahan ang tambak ng chromite na pinaghahakot. Ano ba hong meron dyan? Yung mga waste na po, mga chromite po. So sa amin po kasi sir, trabaho lang po sir. Kaya ang lang po sa amin lang po na wala muna makakapasok po na kahit sino po. Bababa ng bundok, isang hilera ng mga truck ang naabutan namin. Siguro sa dami ng truck na dumadaan na unti-unti nasisira. Tsaka matas na itong baka, no? Hindi na kayo dadaan? Dito na kami. Hanggang saan ba yung bakal? Ay, hanggang dyan lang, oh. Hanggang dito na lang, oh. Tingnan mo, nauka na. Nakahilera ngayon yung mga truck dahil kinakabahan yung mga driver na baka bumagsak na yung tulay. Sa dami ng mga truck na dumadaan dito na may dalang mabibigat na chromite galing dito sa taas, unti-unti nang nasisira yung tulay na umuuka na itong pinaka-foundation niya, oh. Tingnan mo. Sa ilalim nito, ilog na eh. 15 tonelada lang pala ang kaya ng tulay na ito. Pero mahigit 20 tonelada ang bigat ng mga truck na dumadaan dito. Mahina lang yung tulay sir eh. Mukhang mahina na. Wando na sa baba. Wala na, kilay na yun noon doon. Kung bumagsak yan sir, kasama yung truck, kasama kami. May pamilya kami. Kung namatay kami, wala naman kaming insurance. Tulad ng mga driver, tila nasa bingit ng panganib ang sitio Koto ng iwan namin. Wala kasing kasiguruhan kung kailan matatapos ang alitan doon. Sari-sari ang yaman ng Pilipinas. May nasa ilalim ng lupa na pinag-aawayan ng iilan, perwisyo sa marami. May yaman naman na para sa lahat. Mula sa Masinloc, Zambales, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness. Gabi, kayang-kayang kunin ng isang bangkang ganyang kaliit. So nakakapunta pa kayo hanggang ngayon? Parang nakaw-nakaw na lang sila pagpupunta doon. Yung bangka kong malaki, lalayo. Tapos yung maliliit na bangka na gaganyan ay at hindi gaanong pansinin, yan ang nangingisda doon. Ang huli nila tatakbo na doon sa bangkang malaki. Bakit nakaw na lang? Oo, parang nakaw na lang. Di ba sa Pilipinas yun? Kasi sir, hinahabol naman ng China sir. Pati kayo? Oo, pati mga, lahat hinahabol. Pilipino? Pati Pilipino, pati mga Vietnamese na napapadaan doon, hinahabol din nila eh. Napilay man ang industriya nila ng pangingisda, baka makabawi naman daw sila sa itinatag na eco-tours. Isang first-class municipality, marami palang yaman nakatago rito sa Masinloc. At bukod sa kanilang mga bakawan,
Nandito ang isa sa pinakaunang marine sanctuary sa bansa. Pero bago makarating doon, may higanting plantang tumambad sa amin. Ang coal-fired power plant na nilabanan ng marami noong dekada 90. Yung barko na yan, galing Russia. Tapos sinubukan niya sumilong dito sa bay nung habagat nung nakaraang taon. Sumadsad dyan sa coral reef ng Sanctuary 1. Hindi nila maalis ngayon. Kaya sa salvage nila, babakali na lang daw. Kasi kung pipilitin daw nilang tanggalin dyan, lalo masisira daw yung reef. Kaya hanggang ngayon, nandiyan pa yan. Nandito na tayo ngayon sa San Salvador Island na kung saan nakikita natin yung big sanctuary. We have 127 hectares. Actually, it's South China Sea region. Dito po makikita ang 40% ng coral reef species sa Masinloc. At meron din silang alaga rito na bihira na makita sa ibang dive spot sa bansa. But we're gonna put him in the rocks so that he has a better chance of surviving. Kahit saan kami mamangka, natatanaw namin ang mga bundok na masinlok. Doon naman kami tutungo. May ilog na nag-aantay sa amin doon. Nandito raw sa Sitio Coto ang hinahanap namin. Pero imbis na ilog, tila isang ghost town ang tumambad sa amin. Abortion Road ang minsang tawag sa mga ganitong daan. Nandito raw sa Sitio Coto ang hinahanap namin. Pero imbis na ilog, tila isang ghost town ang tumambad sa amin. Mukhang walang katao-tao. Dati kasi maraming tao rito. Yung palengke, syempre, tulad ng palengke sa ibang lugar, punong-puno ng tao sa paligid. Ngayon, kita mo parang ang ghost. Kakalayo nito sa pagmimina ng chromite na nakita namin sa Eastern Samar noong nakaraang taon. Maraming maliliit na operasyon at madumi. Ang mga bata hindi na makaligo sa kanilang ilog. Dito makikita mo pa ang mga bato sa ilalim. Ang linaw ng tubig. Tsaka malinamnam. Tsaka may pagkalamig. Dahil nasa bundok tayo. Dito sa Coto Mining nagtrabaho ang ama ni Yon. Kaya dito na rin siya lumaki, tumira, nagtrabaho at nag-asawa. Ito, nung kabataan pa namin yan, wala pa kaming anak. Itong picture na to. Siguro ang age ko dito ay mga 23. Ito nung nag-graduate ako ng high school, 1969. Tapos ito naman, ito yung anak ko, tapos ito naman yung apo ko, anak niya yan.
Ilang henerasyon na ng mga pamilya ang nagtrabaho rito. Pero ngayon, kakunti na lang sila. Simula sa mahigit 1,000 empleyado noon, ngayon wala pang 10 ang natira. Marami na nga eh. At sa labas sila nag-oopisina dahil 2 taon nang walang kuryente sa lugar. Para may kausap sila. Saan papunta tong tulay na to? Tayo po ay papunta sa CMCR, doon sa underground na pinagmiminahan ng chromite. At dadaan po tayo dito sa tinatawag na footbridge na kung saan dito rin dinadaan yung mga kailangang mga materyales katulad ng mga lumbers at ibang mga materyales papunta doon sa underground na tinatawag. Ba? Kasama ko si Ernie, isang pastor at isa sa mga natirang empleyado ng minahan. Papasyal kami sa ugat ng yaman ng lugar. Pero bakit dito sa Masinloc naisip gawin ito? Matagal na ho ito kasi during the time of mga foreigners, mga Americans, dito na itinayo yung pagmimina. Magandang klase raw ng chromite ang makukuha sa Masinloc. Katunayan, ang chromite mula rito dinadala pa raw sa Amerika noon. Ito galing Dito sa... po. Kumbaga doon, bandaroon po yung sa minahan sa underground, bandaroon po. Yung mga terraces na yan, dahil sa Ayan po pagmimina yung nag-umpisa po dyan, tinatawag natin na mine surface. Kaya ganyan po ang itsura niyan. Halos 2 taon na palang isinara ang minahan. Sa aking pagkakaalam, yung permit ng pagmimina sa ngayon ay nag-expired na at nire-renew naman ng pamunuan ng CMI. Sa ngayon po, ang mga tao ay talagang masasabi natin na may kahirapan ng buhay. Itong koto. Malawak ang sityo at maraming struktura. Mga naiwang bakas ng isang tila dati maayos na komunidad. May sinihan pa nga raw dito noon at isang malaking klinika. Si Lola Erminia, 92 years old, isa raw dating librarian sa lugar. Do you like living here in Koto? No, I am not trained to live in a jungle. I was brought up by my father who is a genetic engineer all around the world. The first time that Koto was open, it was my father who surveyed. Yeah. So what other things could people do here before? Different kinds of work. How about recreation? The wife of the manager used to come to me and we play bowling. Oh, okay. Where's the bowling alley? Ayun ang bowling. The old days is much better than the present. Everything here is disorder, dirty. Bowling alley sa bundok. Ramdam kong masaya nga siguro ang buhay nina Lola Erminia rito noon. Kaya lalo ako nagtaka. Bakit ito na lang ang natira sa sitio ko to? Anong nangyari rito? Dito makikita mo pa ang mga bato sa ilalim. Lagpas lang ng mga inabandonang gusali.
Natanaw na rin namin sa wakas ang una naming nakita sa mga litrato ni Zed. Kasi napakalinaw po ng tubig. Sabi nga namin, ilagay mo ng newspaper dyan, nandito ka sa taas, pwede kang magbasa sa sobrang linaw ng tubig. May pagkalayo po ito. Kaya bakit po nagkaroon ng resort dito? Dati po kasi ito, ganyan, ilog lang na, ganyan. Walang mga ganyan, wala yung mga cottages na yan. Ito. Ewan ko po, naisip ng Benguet Corporation noon na ipa-develop ito. Ang resort, bahagi pala ng isang malaking mining site. Ang minimina rito simula noong 1935, chromite, na gamit sa paggawa ng bakal. Benguet Corporation at Consolidated Mining Incorporated o CMI ang may hawak nito ng matagal. 2006 nang matapos ang kontrata ng Benguet Corporation doon, kaya ngayon CMI na lang ang may hawak nito. Napahay sa yung mga tao ay nag-aantay talaga na muli mabuksan ng pagmimina rito para magkaroon muli ng pagkakitaan. Nalaman namin na ang yaman ng koto, tulad ng ibang bagay rito sa Masinloc, pinag-aagawan din pala. Bagay na handa raw ipaglaban ni Ernie at ng kanyang kasamahan. Nalaman namin na tuloy pa rin ang pagkuha ng chromite. Pero iba na raw ang nakikinabang dito. Pansamantala nagsara ang minahan sa Coto Mine. Nalaman namin na tuloy pa rin ang pagkuha ng chromite. Pero iba na raw ang nakikinabang dito. Totoo, pinasok kami ng mga armadong tao. At kinuha yung aming chromite stockpiles. Pinasok mo lang kami basta-basta. At pinagtatanggal yung aming checkpoints. Ang stockpile ng Consolidated Mining Incorporated o CMI, pinagkukuha raw ng ibang kumpanya. Bagay na sinubukang pigilan ni na Ernie at ng iba pa niyang kasamahan. Pero dinampot sila at kinulong. It is not a standoff at all kasi we were helpless. We are helpless still. May mga security guards lang kami na hindi naman kami maaaring lumaban. Hindi naman maaaring, marami sila. Dinampot ho ng kapulisan yung mga gwardiya namin. Sinubukan kasuhan, pero ibinasura naman ng piskal. Habang naghihintay ng panibagong permit to operate ang CMI, isang small-scale mining permit ang binigay sa ibang kumpanya na pumwesto raw mismo sa ibabaw ng lupain ng CMI. At malawakan na raw ang operasyon. Hindi ko na sila pinakonsider as small-scale miners. Dahil wala naman silang minimina. Dahil hinahakot lang naman nila yung aming stockpile. So, pagmimina ba yun? Small scale ba yung nagbababa ka ng more than 100 trucks per day for months and shipping out in 11 vessels? Small scale ba yun? Hindi yung small scale. Tuloy-tuloy yung paglo-load nila sa vessels papuntang China. Nakalabing isa silang barko. 87,000 metric tons. Ang halaga nito more than 200 million pesos. Ang Governor's Office ng Zambales ang naggawad ng small-scale mining permit sa Coto. Sinubukan namin kunin ang panig nila pero hindi sila nagpaunlak ng interview. Ayon naman sa Mines and Geosciences Bureau ng DENR, itong small-scale mining permit na pinag-usapan natin ay merong dalawang grounds na para i-review. Una, wala daw siyang environmental compliance certificate. At pangalawa, nung daw
binigay sa ng gobernador, hindi dumaan sa Provincial Mining Regulatory Board. Nitong Pebrero, isang cease and desist order ang ibinigay ng Environmental Management Bureau ng DENR sa naghahakot ng chromite sa Coto. Sinubukan namin puntahan ang tambak ng chromite na pinaghahakot. Ano ba hong meron dyan? Yung mga waste na kan po, mga chromite po. So sa amin po kasi sir, trabaho lang po sir. Kaya ang kan po sa amin lang po na wala mo. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sa maraming lugar sa Pilipinas, hindi nalalayo ang kabundukan sa karagatan. Sundan mo lang ang ilog mula sa dagat at madalas sari-saring misteryo at sorpresa ang iyong matatagpuan. At minsan, panganib. Yan ang nangyari sa isang bayan sa gitna ng sangandaan. Subic, Zambales. Bago naging bakasyunan, isa na ito sa pinakamagandang daungan ng barko sa buong mundo. Dito lumipat si Zed, taga Maynila, para patakbuhin ang resort ng kanyang pamilya. More than 90% of Zambales, where in Subic is located, is coastal area. So ang maganda talaga dito sa Subic and Zambales is really yung mga coastal areas. Nalibot na raw ni Zed ang mga sulok ng Zambales at isang lugar ang nakaagaw sa kanyang pansin. Meron daw ditong napakalinaw na ilog na nakatago sa kabundukan na may diving board pa. First, I was doing some research on what to offer sa Zambales. So I saw this photo mine. Then I searched it sa Google, and apparently it's a place na pwede mo talagang i-drive. So yun, punta lang ako Masinloc. I just used the GPS para mahanap siya. Then from there, yeah. Halos 3 oras mula sa Subic ang bayan ng Masinloc. Ito raw ang unang kapitolyo ng Zambales noong panahon ng Espanyol. At sakto namang nataon kami sa Foundation Day nila. Hindi ho kami talaga nakikilala. No? Since nung pumutok nga yung pinatubo, doon lang nila nalaman na may Zambales pala. Kasi ako experience ko rin, no? Nung nag-aaral ako sa Manila, tinatanong ako, taga saan ho ba kayo? Zambales. Saan yung Zambales? Sa kauna-unahang pagkakataon, sasali raw sila sa isang National Dance Festival sa Maynila para raw makilala ang kanilang bayan. Pero ang pangalang Masinloc naging matunog na sa balita kamakailan. Kasama kasi sa teritoryo nila ang Bajo de Masinloc o mas kilala bilang Panatag Show na pinag-aagawan ngayon ng China at Pilipinas. Pangingisda ang isa sa mga pangunahing kabuhayan dito. Pero humina na raw ito dahil sa alitan. Malaki ang epekto sa amin, lalong-lalo na sa mga fishermen namin. So, marami na kaming fishermen ngayon na paralyzed na hindi na sila pumupunta roon. Kanino tong bangkang ito? Sa akin po, sir. Sa inyo? Bakit nyo gustong mangisda doon? Maraming isda doon, sir eh. Madaling mangisda doon, sir, kaysa dito sa tabi-tabi. Talagang hirap. Yung dito, yung 10 kilo, hirap mong kunin. Pero doon, sir, yung mga 100 kilo, isang